Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natuwa ang mga magulang ni Sheena nang bumalik na siya sa bahay nila. Pagkaraan ng 2 araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tito Oli. Iha, magkakaroon ako ng maliit na party dito sa bahay mamayang gabi. Invited ang mga malalapit kong kaibigan. I will expect you here at around 7 in the evening kasama ang mga magulang mo. Gusto rin kasi kitang maipakilala sa mga kaibigan ko. At para i-anunsyo ko na rin ang nalalapit na kasal ninyo ni Drew. Pilit na pilit ang kasiglahang sumagot siya. Sige po, Tito. Hep? Call me Papa, Sheena. Papa, Ania. Good. Susunduin ka pala ni Drew dyan sa bahay ninyo. Ho? Yes. Nasabi ko na sa kanya kanina. Napapailing na inilapag na niya ang cellphone sa kanyang tabi. Ano na naman kaya ang masasakit na salitang maririnig niya kay Zeus kapag sinundo siya nito mamayang gabi? Hanggang kailan kaya niya magagawang magtiis sa ganoong pagtrato nito sa kanya? Isang bestidang silk na pink ang kulay ang isinuot ni Sheena ng gabing iyon. Haltered iyon kaya kitang-kita ang makinis na likod niya. Tinernohan niya iyon ng puting high-heeled shoes. As usual, hinayaan lang niyang nakalugay ang mahabang buhok niya. Nagpahid siya ng light makeup at rosy pink lipstick. 6:45 nang dumating si Zeus. Nauna nang umalis ang kanyang mga magulang. Kay lakas ng tahip ng kanyang dibdib nang masilayan niya ang kagwapuhan ni Zeus. Pinasadahan lang nito ng tingin ang kanyang kabuuan. Let's go? Matabang na tanong nito. Tumango siya. Hindi man lang siya inalalayan nito pasakay sa kotse nito. Tumahimik na lang siya. Pagdating nila sa bahay ni Tito Oli, marami ng bisita sa maluwang na lawn at napakaliwanag ng paligid. Sa tansya niya, mahigit 30 katao ang bisita. Sinalubong sila ni Tito Oli. Nakangiti ito habang nakahawak sa braso niya. Come, Sheena, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Naging sunod-sunuran siya sa nakalipas na oras habang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Lahat ay masaya sa kaalamang siya ang mapapangasawa ni Zeus. Hanggang sa hapagkainan ay siya at si Zeus ang topic ng lahat. Lahat ay excited na sa nalalapit na kasal. Pagkatapos kumain ay nagkayayaan ang lahat na magsayawan. Let's give this piece to Drew and Sheena, ani Tito Oli. Napatingin siya kay Zeus. Napansin niyang parang napipilitan lang ito ng tumayo at ilahad ang kamay sa kanya. Tumayo na rin siya. Bahagya pa siyang napangiwi nang maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Pumagitna na sila sa dance floor at nagsimulang sumayaw. Gustong-gusto niyang isandig ang ulo sa balikat nito pero pinigilan niya ang sarili. Bakit ganito ang nangyayari sa atin, Zeus? At kailan mo kaya titigilan ang pananakit sa puso ko? I love you so much. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Gusto niyang umiyak habang patuloy silang nagsasayaw. Halos hindi makapaniwala si Sheena nang biglang dumating si Dexter sa kalagitnaan ng kasiyahan. Saka sumagi sa isip niya na nabanggit nito noon sa kanya na family friend nito ang magtiyo. Sinundan niya ng tingin sina Zeus at Dexter na nagkamay at nagkwentuhan saglit. Nang pumasok si Zeus sa loob ng bahay, nagkaroon sila ng pagkakataon ni Dexter na makapag-usap. Umupo kasi si Dexter sa upuan na binakante ni Zeus. Malungkot ang anyo nito habang nakatunghay sa kanyang mukha. Kararating lang namin ng anak ko galing Hong Kong kaninang umaga. Pagkatapos ng 9 days ni G, lumabas na kami ng bansa ni Vladimir para pansumandaling makalimot. At kaninang hapon lang, tumawag si Tito Oli sa akin. He told me na malapit nang ikasal si Zeus.
to a very beautiful girl named Sheena. Labis ako nagulat sa nalaman ko, Sheena. And then kanina, hindi na rin ako nakatiis na hindi magsabi kay Zeus na ako ang dati mong nobyo. Hindi siya nakapagsalita. Nagulat nga si Zeus. Noon kasing nakatakda ang kasal natin, nasa ibang bansa siya. Busy sa seminar tungkol sa negosyo nila. Napatungo lang siya. Hey! Bakit malungkot ka? I'm sure mahal mo si Zeus kaya ka pumayag nagpapakasal sa kanya. Napakagatlabi siya. Kasunod niyon ay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sheena? Hindi na niya napigilan ang sariling magtapat dito. Nagkautang ng 5 milyong piso si Papa kay Tito Oli. At dahil walang pera si Papa para maibalik yon, inilahad ni Tito Oli ang proposisyong ito na kung magpapakasal ako kay Zeus, hindi na niya sisingilin ang utang ni Papa. Hindi nakaimik si Dexter. Halatang nabigla ito sa nalaman. Mabilis na pinahid niya ang kanyang mga luha. Baka may makapansin sa ikinikilos niya. Tumayo siya. Excuse me, Dexter. Pupunta lang ako sa restroom. Tumango ito, bagaman may pag-aalala sa mukha nito. Matagal na naman lagi si Sheena sa loob ng restroom para kalmahin ang sarili. Nang lumabas siya, ay nakaabang si Dexter sa kanya. Sheena, we need to talk. Dexter? Hinawakan nito ang kanyang braso at iginiya sa pinto palabas ng kusina. Dexter, pakahanapin nila tayo, nasabi niya. We will just talk, anito. Humantong sila sa likod ng bahay. Umupo sila sa cemented bench doon malapit sa groto. Now tell me, labag ba sa loob mo ang pagpapakasal na ito kay Zeus? Matagal bago niya nagawang tumugon. The truth is, mahal ko si Zeus, Dexter, but he doesn't love me. Napipilitan lang siya na pakasalan ako dahil ayaw niyang suwayin ang kagustuhan ni Tito Oli. He told me na pinamumuhian niya ako. At kahit makasal na kami, ganun pa rin ang mararamdaman niya sa akin. Bumuntong hininga ito. Hinawakan siya nito sa kanyang balikat. Sheena, ayokong nahihirapan ka and I'm willing to help you. Kung gusto mo, pahihiramin kita ng pera para maibalik ninyo ang perang nahiram ninyo kay Tito Oli para hindi mo na kailangang magpakasal pa kay Zeus. Halos hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Sinalubong niya ang tingin nito. He smiled at her. Do you know that I still care for you, Sheena? At nasasaktan ako kapag nasasaktan at nahihirapan ka. I want to help you. Ayokong magpakasal ka kay Zeus dahil alam ko na hindi magiging maganda ang buhay ninyong dalawa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Isinubsob niya ang mukha sa matipunong dibdib ng dating kasintahan at doon humagulhol. Iyon ang tagpong naabutan ni Zeus. Mabilis na inilayo niya ang katawan kay Dexter at nagli niyang pinunasan ang luhaang mukha. Pilit na sinalubong niya ang paningin ni Zeus na punong-puno ng puot na tila anumang oras isasabog ito. Pwede ko bang makausap ang fiancé ko, Dexter? Tanong ni Zeus na halata ang pagtitimpi sa tinig nito. Sure, Zeus. Mahinahon ang tinig na tugon ni Dexter. Tumayo ito at saglit na humarap sa kanya. Pupunta muna ako sa labas, Sheena. Tumango lang siya. Hinablot agad ni Zeus ang kanyang braso. Mariin ang pagkakahawak nito roon. Nagsusumbong ka ba sa dati mong nobyo, Sheena? Ano ang sinabi mo sa kanya? Na kung niloko ka niya noon, ngayon naman ang tsansa mo naman loko na ibang lalaki, ganoon ba? Nagngit-ngit na sabi nito. Napapikit siya dahil sa sakit na dulot ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Bitawan mo ako, Zeus! Nasasaktan ako! Please? Binitawan siya nito pero nasa mga mata pa rin nito ang matinding galit. Lalo mo lang dinadagdagan ang galit na nararamdaman ko para sa'yo, Sheena, alam mo ba yon? Hindi ko alam kung kakayanin kong pakasalan ka. Who knows? Baka bigla rin akong umurong katulad ng ginawa ni Dexter sa'yo. Halos mayanig ang buong katawan niya sa narinig.
Hindi niya inaasahang maririnig ang ganoong mga kataga mula rito. Bago pa man niya nagawang ibok ang bibig, tumalikod na ito at iniwan siya roon. Nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan, saka paimpit na humagulhol. Hindi alam ni Sheena kung paano siya nakapagpaalam kay Tito Oli ng gabing iyon. Basta pag uwi niya sa bahay ay nakapagdesisyon na siya. Tatanggapin niya ang tulong na alok ni Dexter. Ibabalik niya ang pera kay Tito Oli para hindi na niya kailangan pang magpakasal kay Zeus. Iyon ang gagawin niya. Dahil hindi niya kaya makipagsapalaran sa maaaring gawin ni Zeus sa mismong araw ng kanilang kasal. Baka ikamatay niya sakaling totohanin nito ang banta. Kaya habang maaga pa, kailangan na niyang kumilos. Kahit masakit sa kanya, kailangan kalimutan na niya ito. Ano pa ang silbi na ito ang magiging asawa niya kung magiging kalbaryo naman ang buhay na kakaharapin niya sa piling nito? Hindi na siya nagdalawang isip nang tawagan niya si Dexter. "Sheena, kumusta?" Anito mula sa kabilang linya. Humugot siya ng malalim na hininga. "Dexter, seryoso ka ba kagabi sa sinabi mo na pahihiramin mo ako ng perang pambayad kay Tito Oli?" "I do. Dahil gusto talaga kitang tulungan, Sheena." "Salamat," tugon niya. "Makikipag-usap ako ngayon kay Zeus at sasabihin ang bagay na ito, na hindi na ako magpapakasal sa kanya." "Okay," tugon nito. Pagkatapos niyon ay tinawagan naman niya si Zeus. Matagal bago ito sumagot. "Pwede ba tayo magkita mamaya? May gusto lang akong pag-usapan natin." "About what?" Matabang na tanong nito. "Tungkol sa pag-urong ko sa kasal natin." Halatang nagulat ito. "Don't worry, ibabalik ko kay Tito Oli ang pera na nakuha ni Papa." Tumawa ito na may halong pang-uuyam. "Sino ang knight in shining armor mo, Sheena? Si Dexter ba?" "Yes," taas noong sabi niya. Bigla itong nawala sa kabilang linya. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay tuluyan na nitong isinara ang pintuan nito para sa kanya. Na talagang iyon na ang katapusan sa kanilang dalawa. Humagulhol na naman siya. Nang mahimasmasan, nagbihis siya at sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho lang siya pero wala siyang alam na pupuntahan. Basta patuloy lang na nagmamanipula ang kanyang mga kamay sa manibela. Ngunit ang isipan naman niya ay hindi mapalagay. At si Zeus ang laman niyon. "Lalo mo lang dinadagdagan ang galit na nararamdaman ko sa iyo, Sheena, alam mo ba yon? Hindi ko alam kung kakayanin kong pakasalan ka. Who knows? Baka bigla rin akong umurong katulad ng ginawa ni Dexter sa iyo." Ang tinig na iyon ni Zeus ay umaalingaw pa rin hanggang na mga sandaling iyon sa kanyang pandinig. Napakagatlabi siya. "Why, Zeus? Why are you doing this to me? Nagkamali ba ako sa inakala noon na may pag-ibig ka ring nararamdaman sa akin?" Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumulo na naman ang kanyang mga luha hanggang sa lumabo na ng bahagya ang kanyang paningin. Kaya naman hindi niya napansin ang rumaragas ang van na makakasalubong niya. Huli na para makaiwas siya. Nayanig ang kanyang kotse nang sumalpok iyon sa van. Namalaya niya ang pag-untog ng kanyang ulo sa manibela saka dumilim ang paligid. Nang dumilat si Sheena, naramdaman agad niya ang pagkirot ng kanyang ulo. Nasapo niya ang kanyang noo. "Thank God, nagkamalay ka na," sambit ni Wendy na nakatunghay sa kanya. Pilit nang umiti siya sa kaibigan. Sa kanya naalala na galit ito sa kanya. "Wendy, sorry." "Hep, wag na muna yan ang sabihin mo, okay? At hindi ikaw ang dapat humingi ng sorry kundi ako. I understand you now, Sheena." Nginitian siya nito. "Anong magagawa ko kung ikaw ang nakatakda para kay Zeus, no?" Bago pa man siya nakapagsalita, may narinig na siyang tinig mula sa bumukas na pintuan. "Nagkamali na ba siya, Wendy?" Lumingon si Wendy. "Yes, Zeus." Lumapit si Zeus at tumingin sa kanya. Maya-maya lang ay humarap ito kay Wendy. "Iwan mo na muna kami.
Pakisabi na rin kay na Tita Betty at Tito Manny na nagkamalay na si Sheena. Okay. Kapag kuwan ay lumabas na ng pintuan si Wendy. Umupo sa gilid ng kama si Zeus paharap sa kanya. Saglit na pinasadahan niya ito ng tingin. Nakakaki shorts at puting t-shirt ito na parang damit pa nito iyon noong nakaraang araw. Ang buhok nito ay medyo magulo na tila pansumandaling nakaidlip at kakabangon lang. Nagtagpo ang mga mata nila. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito. I'm so sorry, Sheena, he said in a hoarse voice. I'm so sorry dahil hindi ko man lang pinakinggan ang side mo noon. I'm too stubborn na ang pinaniwalaan ko lang ay ang gusto kong paniwalaan. Zeus, kung hindi pa nagkwento si Tita Betty sa akin, hindi ko malalaman ang lahat. Na hindi mo kagustuhan ang pagpapakasal sa isang Drew na hindi mo pa nakikita. Na nagawa mo ng mahalin ang isang Zeus na noon ay hindi mo pinapansin dahil ayaw mo nang masaktan pang muli. Zeus! Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa tapat na mga labi nito. Marahan at puno ng pagmamahal na hinalikan nito ang ibabaw niyon. Alam mo bang labis akong nataranta nang sabihin mo sa akin na hindi ka na magpapaksal sa akin? Natutulungan ka ni Dexter para mabayadan ang pagkakautang ng papa mo kay Papa Oli? Kaya nga pinutol ko agad ang ating pag-uusap. Nagmadali ako na puntahan ka sa inyo para magmakaawa na wag mong gawin yon at mangangako ako sa harap mo na paliligayahin kita. Kalilimutan ko na ang lahat ng mga problema basta maging asawa lang kita. Pero hindi kita nadatnan. Ang sabi ng mama mo, umalis ka raw. Iyon ang time na nagkwento siya tungkol sa nararamdaman mo. And then maybe after half an hour, nakatanggap siya ng tawag mula sa police station at ibinalita ang pagkakaaksidente mo. Alam mo bang halos gusto ko nang humagulhol habang patungo kami ng mga magulang mo dito sa ospital, Sheena? At nang makita kong duguan ka at walang malay, I thought iiwan mo na ako. Walang sabi-sabing niyakap siya nito ng mahigpit. God, I nearly went crazy ng ilang oras na kami nagbabantay dito at wala ka pa ring malay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo. Zeus! Hindi na niya napigilan ang sarili. Napaiyak na rin siya. Oh my Sheena, please don't cry. I hate it when I see tears in your eyes. Now listen. For the first time in my life, ngayon lang ako umibig ng labis sa isang babae. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-iyak. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Oh Zeus, I love you so much. Hinalikan siya nito sa mga labi. He kissed her hungrily. Magpagaling ka agad, sweetheart, dahil magiging busy na tayo sa nalalapit nating kasal. Oh yes, sweetheart. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.